Nagbabalik po ang DepEd Hour at bago po natin makapiling ang ating pong mga bisita ay bigyang daan po muna natin ang ating mga announcements. Ma'am Angeline. Ayan, una po sa ating announcements ay magkakaroon po ng Division Management Committee Training this coming February 6 a.m. po for private school administrators and 6 p.m. naman po para sa mga public schools administrators. Yan po, ang venue po niyan ay sa Teachers Hall. Araw po ng mga guro bukas, at bilang highlight po sa pagdiriwang yan ng ika-64 po na taong pagkakatatag ng lungsod ng Cabanatuan. Yan po ay bukas, January 30, 2014 sa Arroyo University Gymnasium. And para po sa Division Memorandum number 9, Section 2014, we're gonna have 3 days division training workshop on the use of 18A template for grade 7 and grade 8 class advisors. Yan po ay sa February 6 to 8, 2014. February 6, Audiovisual Rooms, Science High School po. At February 7 and 8, Teachers Hall, Division of Cabanatuan. At meron na rin po tayong Division Memorandum number 12, Series of 2014. Ito po ay patungkol sa Division Hiring Guidelines for Teacher 1 position for the school year 2014-2015. Sa February 8 po ay magkakaroon ng orientation ng mga Teacher 1 applicants. Ito po ay gaganapin sa Teachers Hall. Ang mga elementary teacher applicants po ay sa umaga po magpupunta diyan sa Teachers Hall at ang mga secondary teacher applicants naman po ay sa hapon. Ulitin po natin, February 8 po yan, orientation of Teacher 1 applicants. Kailangan pong mag-submit or teacher applicants can submit their application letters and their documents to the nearest school in their residence from February 10 to 12 to 2014 po. At sa February 15 po, magkakaroon po ng Administration of English Proficiency Test. February 15 po, English Proficiency Test. 8:30 po to 11:30 sa Teachers Hall po. At interview of applicants naman po ay 1:30 to 5 p.m. sa district offices. Sa February 22 po ay ang demonstration teaching ng mga aplikante. Yan po ay gaganapin sa Cabanatuan East Central School. Yan, another announcement po from Honorato C. Perez Memorial Science High School. Magkakaroon po ng qualifying examination for incoming grade 7 for the school year of 2014-2015. Para po sa mga requirements, kailangan po ng original and photocopy of Form 138 or card. Yan po ay naka-flash ngayon sa ating screen. Kailangan din po ng good moral character, 2 pieces of 2x2 identical picture, non-refundable examination fee of 200 pesos, and filing of application for examination will be on January 27 until March 5, 2014. Ang date po ng examination ay sa March 28 or March 8, 2014. Iyan po ang ating mga anunsyo. Dumako na po tayo sa ating live panel discussion kung saan kasama po natin ang punong guro at mga guro ng Honorato C o ilang guro ng Honorato C. Perez Memorial Science High School kasama ang isa sa kanilang mga mahuhusay na mag-aaral. Simulan po natin sa pagpapakilala ang ating kasama Ma'am Angeline, ang bigyan natin sila ng pagkakataon para sa kanilang pagbati. Ang principal one po ng Honorato C. Perez, si Sir Albert Santos. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi din, Sir Alon, at pinabati ko po ang lahat ng mga masugid na tagapakinig ng programang DepEd Hour dito po sa DWJJ. At ganoon din po ay binabati ko po ang lahat ng kapamilya sa DepEd sa pangunguna po ng ating masipag at magaling na STS, si Ma'am Eklar, at sa lahat po ng ating mga kasama sa Science High School. Magandang gabi po sa inyo, sa aking mga kapamilya na ngayon ay kasalukuyang nanonood ng programang ito. Sa ating po lahat ng mga kababayan sa lungsod ng Cabanatuan, magandang gabi po at pagpalain tayo ng Panginoon. And thank you, Sir Albert. At syempre po, may kasama rin po natin ang dalawa, ang Spanish teacher sa Science High School. Unahin na po natin si Ma'am Gladys. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa DepEd Hour, DWJJ.
Binabati ko rin po yung aking mga kasamahang mga guro sa Science High School at yung aking pamilya, yung aking anak. Magandang gabi sa inyo. Kita tayo mamaya. Ayun, maraming salamat po ma'am. At kasama rin po natin, mukhang babatiin tayo ng sa salitang Espanyol, ano? Si Sir Clester Rufino. Sir, magandang gabi po. Hola a todos. Magandang gabi po sa ating lahat. Buenas noches. Binabati ko po ang aking mga pamilya sa Dalampang at sa Pula, lungsod ng Cabanatuan, sa aking pong mga kasamahan sa Science High School, Senyora Julie, at sa lahat po ng mga nanonood ngayong gabi dito po sa DWJJ Radio Vision. Salamat po. Thank you, Sir Clester. At syempre po, meron tayong kasamang isang estudyante galing sa Science High School din. Hola, buenas noches a todos. A mí me gusta hablar buenas noches para mi madre, mis hermanos y mis amigos y mis profesores. Ayun, medyo mukhang magno-nosebleed tayo ngayon. No? Kung meron po tayong tinatawag na nosebleed kapag English ng English po yung ating kausap, ano? Dito po mukhang mano-nosebleed kami dahil ito po ay mga Spanish language speakers po itong mga ito, sapagkat sa Honorato C. Perez, Ma'am Angelina, no, sa eskwelahan nyo ay merong offering o nag-o-offer ito ng special foreign language at ito nga ay yung Spanish. Ano? Actually, sir, ang Science High School ay, kumbaga, sabi nga ni sir kanina, isa sa mga Center of Excellence in Spanish. Kaya proud na proud ako dyan. Yeah. We'll talk about that later, ano? Pero tanungin natin yung ating principal kung ano ba yung mga plano niya, no? Since ito ay established na sa kanyang eskwelahan, ano ba yung mga plano niya to widen the yung program na ito, special program ng foreign language Spanish, sir? Muli, salamat sa inyo. Actually po, itong Spanish program natin, ito po ay nagsimula noong 2008 pa. At napakapalad ng ating paaralan sapagkat yung Spanish language sa katotohanan, ito po ay majority ng mga tao sa Northern Hemisphere, ito po yung naunawaan nila. Kaya kung mangyayari ng ating mga mag-aaral ay makagraduate sa ating paaralan na mayroong ganap na pagkaunawa sa lengguwaheng Spanish at sila ay magkaroon ng trabaho o mabigyan ng pagkakataon makapagtrabaho sa abroad, madali silang makakapag-communicate dun sa mga bansa na ang pangunahing lengguwahe ay Espanyol. Dito po sa ating paaralan ay napakapalad sapagkat suportado po ito ng Spanish government at pinaplano po ng paaralan na ito po ay lalo pang mapagyaman yung kagalingan ng ating mga guro sa pagtuturo ng Spanish. At sa kasalukuyan, nakakatuwa po na ibalita sa ating mga kababayan sa lungsod ng Cabanatuan na ilang buwan po ang nakalipas ay nagkaroon po ng evaluation ang isang pribadong organisasyon, tinatawag po nating CIMEO, na binigyang kapangyarihan ng Spanish government upang alamin ang estado o status ng tinatawag na Spanish program sa ating paaralan. Nakatutuwa po ng ating mga mag-aaral sangayon sa kanilang evaluation o assessment ay totoo po na malaki at napakalawak ng kanilang kaalaman na narating sa pag-aaral ng Spanish. Ito po ay sa pamamagitan ng kagalingan naman ng lahat ng ating mga guro na nagtuturo ng Spanish na hindi po sila nagtatranslate sa Tagalog o sa English man upang maintindihan ng mga bata yung Espanyol. Kung hindi, sila ay nagtuturo ng diretso sa pamamagitan ng Spanish language at ang bata naman sumasagot din sa pamamagitan ng lengguwaheng Espanyol na sila ay parehong nagkakaunawan, kung kaya tayo kinagagala ko na ito'y ipagmalaki sa atin sapagkat medyo malayo na rin po ang narating ng ating paaralan sa pagkaunawa at sa pagkatuto ng lengguwaheng ito. At sa hinaharap po, mas maraming training pa ang harapin natin mga guro na pinaplano ko na sila lagi ay ipadala upang mas maging sophisticated ika nga at mas marami ang kaalamang kanilang maibigay sa ating mga mag-aaral, mas lalo pa nila ikatututo at sa magandang kinabukasan kanilang mararating.
Ayan. Thank you, sir. Alam mo, Sir Alan, kasi yung foreign language dati sa Manila lang itinuturo, pero nakakatawa kasi ang Science High School dito sa Cabanatuan, or actually nag-iisa dito sa Cabanatuan na nagtuturo ng Spanish. So, may tanong din ako, kasama natin po, isa po sa mga bisita natin ngayon ang Spanish Coordinator, si Ma'am Gladys. Paano po ba kayo nag-training para dito sa programang ito? So, unang-una, year 2009, summer of 2009 noon. So, bali na-select yung school namin to pilot the Spanish program. So, bali namili yung DepEd ng one school per region and we were selected. So, summer of 2009, April and May, bali 6 weeks yon, nagkaroon kami ng intensive training. So, bale, 240 hours intensive training yon ng Spanish language. And then, may follow-up na online course ng Spanish. And then, June, tinuro na namin yung Spanish language. Actually, kasama ko si Ma'am Abando, dalawa nga kami nung una. And then, during SEM break, yung 2 weeks before or 1 week ng October, meron din kaming follow-up training doon sa methodology naman sa Spanish teaching. Ayun, follow-up natin kay Ma'am, ano? Sino-sino po bang mga estudyante ang matuturuan itong Spanish language na ito, Ma'am? Bali, nung nag-start kami, in-offer namin ito sa third year, and then the next year, in-offer na namin sa third year and fourth year. So, bali 2 years na third year and fourth year yon. So, itong taon na ito, since nung February nga, na-select kami na one of the centers of excellence. So, it is a requirement to offer the language to all year levels as much as possible. So, itong year na to, June, so lahat ng year level ngayon ay nagte-take up na ng Spanish. Bali yung grade 7 and grade 8 ay kinukuha nila ito ng 2 hours a week, and then yung third year and fourth year naman ay 3 hours a week. Ayun. Kasama rin po natin, actually po kasama po natin si Sir Cluster din ngayon. If I'm not mistaken, Sir, kayo yung second batch na nag-training para sa pagtuturo sa program ng Spanish. Ano po yung mga naging paghahanda nyo, yung challenges din sa pagtuturo ng Spanish sa mga estudyante? Actually, sa Science High School, pang second batch kami, I and Ma'am Rochelle. Pero sa buong Pilipinas, kabilang kami sa 5th batch ng nag-training para dito sa Spanish language teaching sa Instituto Cervantes. We were chosen nung magbisita ang embassy at ang Instituto Cervantes sa Science High School. That was the time na dineclare din na one of the 5 centers of excellence ang school. So parang requirement doon is to offer across the board. So lahat ng year levels dapat maturuan ng Spanish language. So nagdagdag for expansion at kami nga ni Ma'am Rochelle yon. So syempre nung una nakakakaba dahil ito ay foreign language. Although nung nag-aaral kami, we found out na many do sa mga ating ginagamit na salita ay hinango natin sa Spanish language. So yun yung unang challenge, yung mag-adjust. Syempre sa pag-aaral dahil iba ito kumbaga sa kwan ay una, first time namin ni Ma'am Rochelle na mag-aral noon. And then this June pinagturo na din kami agad, like what Ma'am Gladys and Ma'am Gina did nung sila ay makagraduate sa Instituto Cervantes. So, syempre, una yung mga bata din, the same experience that we experienced during the training. Syempre, nahihirapan dahil ito nga ay una lengua ekstranghera, pero parang lakas ng loob, na ituro mo siya, huwag kang magta-translate lagi, matututo din yung mga bata. Kahit na bali-baliktad yung kanilang dila sa pagsasalita, pero fulfilling naman na pagka at the end of the day meron silang nakuhang expressions, statements na naririnig mo, they are conversing with one another
using the language na natutunan nila nung araw na yon. Ayun. So, talaga, sir, pag nagtuturo ng Spanish, hindi dapat tinatranslate. Yes, kasi according din sa aming mga Spanish professors, the best way to learn the language, aralin mo siya at kung ituturo, hindi mo siya itatranslate parate para hindi tayo mahihirate, no? Na lipat, salin, salin ng salin. Ayun. Makakausap pa po natin maya-maya sa iba pang mga kwentuhan si Sir Clester. Ngayon po ay dumako naman tayo kay Creamwell, Creamwell, kasi ano mga languages ang nasasalita mo? Filipino, right? English, and then Spanish, Ilocano, hindi. Hindi no. So, yung tatlong languages na yun, no? Kasi, syempre, ikaw, alam ko, nasa puso mo na rin yung Spanish language, Kaya lang, may mga, lalo na yung mga first year students sa Honorato C. Perez, baka hindi pa nila masyadong mahal o hindi pa nagsisingkin sa kanila kung ano ba yung benefits na makukuha nila sa pag-aaral nitong special language na ito. Although, it is mandated nga ng kung ano mang order from Department of Education, paano mo kaya sila maingganyo na mahalin itong Spanish language na ito? Actually po, last year lang kami nag-start ng pag-aaral ng Spanish. And sa first time, syempre, iisipin mo parang, ano ba to, ang hirap naman ito, ganyan. Parang ayoko na, ganun, susuko na ako agad. Pero the more na pinag-aaralan mo, parang mas lalo kang may engage, mas lalo mo siyang magagamit sa pang-araw-araw mo na buhay. And one benefit ng pag-aaral ng Spanish is that, parang, in the future years, magagamit mo rin siya sa trabaho mo just in case na pumasok ka sa mga trabaho na halimbawa sa Spain, syempre magagamit mo yung language na yon at sa iba pang places and countries sa Europe. So yun, napaka-beneficial ng pag-aaral ng Spanish. Ayun. So, para dun sa mga, especially dun sa mga magi-grade 7 na interesadong pumasok sa Science High School, or para po sa kaalaman nyo, ay meron pong Spanish na subject sa Science High School at maging handa na. Sabi nga ni Creamwell, beneficial naman siya dahil in the future, magagamit yan, especially kung may plano na magtrabaho sa ibang bansa. Ayun. Dumako ulit tayo kay Sir, Sir Albert. Kasi po, di ba, hindi naman usong-uso, talagang injected na sa ating system, educational system, ito pong K-12 program. So, how will the K-12 curriculum, paano po niya maapektuhan itong ating Spanish program, sir? At balita ko, sir, ay hindi po kayo kasama doon sa unang mga mag-i-implement ng senior high school, sir. Actually po, kung titingnan natin yung senaryo sa K-12, Yes. Ilang buwan po na nakalipas, nag-attend po ako ng isang seminar tungkol sa pagkakaroon ng isang full-fledged Science High School. At isa po sa mga lengguwahe na kinakailangan palang pag-aralan ng mga bata sa Science High School, itong Spanish. At dahil dito, natutuwa ako dahil meron na po tayong Spanish language na tumatakbo bilang isa sa mga parte ng ating curriculum. So ito po ay napakalaki ang maitutulong sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na sa K-12 curriculum na kung saan ang pinaka-focus nito ay ma-develop ang bata bilang isang magaling na mag-aaral sa 21st century. Yung tinatawag po nating 21st century learner. At dahil dito, yung pong bata na matututo sa K-12 na may kaakibat na pagkaalam sa iba pang subject katulad ng Spanish, na kung saan kapag nakatapos sila ng K-12, pwede po ito magtrabaho na sa ibang bansa na kung saan well-equipped na sila. Hindi lamang sa skills, kung hindi pati na rin sa mga lengguwahe na mahalaga kapag sila ay nag-abroad. Katulad nung karanasan ko na na-abroad ako sa Macau. Yes, sir. Pagka ikaw ay nag-abroad ng Macau, lagi nila tinatanong kung marunong kang magsalita ng Cantonese kasi ang lingwahe ng Macau ay Cantonese. Sabi ko, hindi. So, hindi ako natatanggap sa trabaho during that time. Ang ginawa ko, inaral ko yung Cantonese. Nung marunong na ako mag-Cantonese, saka ako natanggap sa trabaho. So, ganun din ang impact nitong pag-aaral ng Spanish language. Pag magaling na ang bata sa pag-aaral na ito, kahit sa ang bansa sa Northern Hemisphere, pasok ang ating mga mag-aaral sa mga Spanish speaking language, nga. So, madali silang maka-adapt at madali silang makaunawa, so madali silang mapasok sa trabaho. So, hindi po siya, sir, mawawala, no? Hindi po. Hindi po mawawala. So, kahit may K-12 curriculum po tayo, andun pa rin hanggang po siya. hanggang sa
to grade 12. Pasok po yung ating Spanish sa program lang. Nabanggit nyo rin sir yung full-fledged sa Science High School. Ang Honorato po ba hindi pa full-fledged Science High School? Sa ngayon po ay Science High School po siya. Ang problema po ay wala pong naka-allocate na pondo na nanggagaling sa gobyerno para sa isang Science High School. Ngayon ko ito po ay magiging isang full-fledged Science High School. Meron pong pondo na pwede pang ilaan para dun sa paaralan bukod po dun sa MOOE natin. Actually, ang Science High School po tumatanggap ng MOOE na maliit lamang para sa kaukulang gastusin ito na napakarami. Kung tutuusin po, ang Science High School napakaliit na paaralan, subalit ito ay napakaraming gastusin. At ang ating mga mag-aaral dito, lalong-lalo na sa larangan ng extracurricular, lagi tayong sumasali at katunayan nito almost lahat ng contest na sinalihan natin sa taong ito ay tinatanghal na overall champion ng Science High School. Nabanggit niyo sir yung gastos, maputol ko po. Isa po ba itong dahilan kung bakit hindi po kayo nakasama sa early implementation po ng senior high school? Actually po, ang dahilan doon ay hindi po yung gastos. Kung Yes, sir. hindi, wala po kasi tayong estudyante na matatawag nating out of school youth para mag-enroll dito sa modeling ng senior high school. At lahat po kasi ng ating magiging graduate ngayong taon na ito, lahat po sila ay nag-declare na magkukolehiyo. So wala pong eskwela na posibleng mag-estudyante para sa modeling ng senior high school. Ayun, na-clear na yun naman. Kasi akala natin yung sa implementation, early implementation, yung mga fourth year ngayon, sasalang na agad sila sa senior high Pero school. hindi naman po sir ibig sabihin na hindi tayo magkakaroon ng senior high school. Sa Magkakaroon tayo, yeah. early implementation, hindi lang po kasama ang Science High School pero mag-o-offer po ng senior Mag-offer high po school. tayo sa 2016. Ayun, yun naman. Yung pong grade 8 natin yun, sila po ang magiging unang batch ng senior high school para tawagin silang grade 11. Ayun. Yun naman. Follow up lang sir, balikan ko lang yung sinabi kanina ni Sir Albert. Kasi sabi ni Sir Albert, magiging beneficial siya, especially kapag nag-abroad ka, yung yung pag-aaral ng Spanish. So, actually po, bukod po doon, baka akala po kasi ng mga nanonood, pagkatapos lang pala pag nag-abroad lang ba ako, saan ako magagamit yung Spanish na yan? Actually, dito rin po sa Pilipinas, magagamit natin yan. Especially po ngayon, na usong-uso na yung BP o yung outsourcing company. So, maganda rin po ang magiging salary kapag ikaw ay marunong ng ibang language, especially yung Spanish nga. Yeah, tama po yan, ma'am. Po. Ayun, parang gusto ko na rin mag-aral ng ng Spanish. Actually, among the languages in the world, talagang into Spanish na rin ako nung elementary pa because yung mga Little Bibles by Gideons, di ba may iba't ibang salin yung John 3:16 doon, So, ang paborito ko doon nga, aside from the English nga, yung sa Spanish, yung Porque de tal manera, sinaulo ko pa talaga, Amo Diyos al mundo, etc. Parang gano'n yan. Ayun. So, we'll see. Okay. Anyway, let's proceed to Ma'am Season. Kasi po Ma'am, 'di ba, tinuturo niyo po itong Spanish language. Kasi po kami ay English teachers. Siyempre nag-umpisa po sa phonemic awareness. Paano naman po inuumpisa itong actually teaching reading po 'yon. Do you teach reading also to Spanish teachers, hindi po? Spanish students? Bali wala siyang distinct lesson na intended for reading. So, naka-integrate kasi lahat yung mga micro at macro skills. And then, yung pagtuturo kasi sa isang foreign language ay hindi siya nag-start dun sa phonetics or vocabulary. So, meron kasing tinatawag yung sinusunod na yung Common European Framework of a Language. So, nag-start yon yung mga basic survival expressions. So, first, halimbawa, pag ikaw ay napunta sa isang foreign country, for you to be able to communicate, at least you can express your ideas. Una doon yung saludos, greetings, how you introduce yourself, how you ask the name of someone else, and then, followed doon yung mga asking directions, asking the existence or non-existence of something. Halimbawa, pag nandun ka halimbawa sa Spain at kailangan mong maghanap ng isang restaurant, yun yung mga directions, asking and telling directions, and then yung mga asking prices,
So, communicative in Yes, process. communicative talaga. Yung mga basic na, yun talagang Yeah. pag nakita mo, napunta ka doon yung mga una mong gagawin o una mong tatanungin. Oo. Yun. Kay Sir Clester naman, Sir Clester, di ba sa Science High School po ay ino-offer na from grade 7 hanggang 4th year. Ano po ang pagkakaiba ng mga itinuturo bawat year level? Actually po, at this point in time, meron kaming dalawang formats na sinusundan. So, yung magkasamang format, yung sa 3rd year ngayon at saka sa 4th year, tapos ang magkamukha, kaming nasa grade 7 and nasa grade 8. Ang sinusundan namin sa grade 7, kasi po ang hawak ko ay Spanish 1, grade 7, nivel 1. So, ang sinusundan namin, yung ibinigay ng DepEd, may ibinigay sila kasing parang Guideline. framework, curriculum guide. At sa grade 7, ang tinuturo namin yung mga basic sa Spanish, gaya nga na sinabi ni ma'am, yung sa saludos, example, yung buenos dias, buenas tardes, buenas noches, tapos yung pagpapakilala, self-introduction, kasama din doon yung mga colores, ayan, animales, parts of the body. Ayun. Animales. Yan, Ano yung yan ang colores, mga- sir? Colores, the colors. Ayun. Red, rojo, amarillo. Na yan ang curriculum content ng grade 7 at saka ng grade 8. Tapos, as they progress, at saka palang iminomodify. Pagdating sa 3rd year at saka sa 4th year, na yung kanila namang curriculum guide ay galing sa mismong Instituto Cervantes kasi sila yung first batch ng mga nagtuturo ng Spanish. Ayun. Parang yung level 1 talaga nila, yung parang sa grade 1 din, ano, yung members of the family, ganun din, ano, mga Parts of ganun. the body. Familia, parts of the body, at saka yung sa alfabeto, Apo. ayan yung pluralization, yan ang tinuturo sa grade 7. Para namang sir talagang nakaka-enjoy mag-aral kasi yung expression pa lang ni Sir Clester, parang masaya siya talaga na nagtuturo ng Spanish. At isa rin siyang English teacher, no? How is it different teaching the Spanish language, sir, sa English? As Ma'am Gladys has said a moment ago, sabi niya, 'di ba, iba yung framework kasi So tayo you can sa English compare. kasi 'di ba yung sa parts of speech agad tayo sa English, hindi po ba? Dito sa Spanish hindi Pero nakasama, injected doon sa lesson part, nung lesson, touch yung mga sa parts of speech na yan, pero hindi siya talaga para doon sa topic na yan. Ayun. May tanong lang ako sir kay Crimwell. Crimwell, yung sa exam, paano mo siya sinasagutan? Di ba may direction yun? Yung bang direction ay Spanish din? Paano? Actually, lahat po ay Spanish. And then, ang ginagawa ko po, parang word by word, itatranslate. And then, after may translate word by word, tsaka ko po maiintindihan yung content, tsaka ko po lang sasagutan. Kamusta naman ang una mong score? Hindi ko na po matandaan, pero ang last po ay 46 yata out of... Wow. Nice one. Parang ako 64 out of 1,000 mako. Ayun. Maraming salamat, Crimel. Tanungin din natin si Sir Santos. Bigyan din po natin ng background yung ating mga audience kung bakit po sa dinami-dami ng eskwelahan dito sa Cabanatuan, pwede naman yung Eastern Cebu, pwede naman yung Cesar Vergara, no? Why Science High School po ang nag-offer nitong special foreign language na ito, sir? So, unang-una po ay nakita ng Spanish Embassy, yung mga kinatuwa nito, yung natatanging talino ng mga eskwela po natin na alamin at aralin itong lingwaheng Espanyol. At dahil dito, dahil din sa kagalingan ng mga guro na sinubukang mag-training ng lingwaheng ito, nakita nila ang potensyal na yung paaralan ay pwedeng mag-offer ng Spanish language. Kaya po ito pinili nila bilang isa sa mga center of excellence. Ayan. So, kay Ma'am Gladys, siguro she can give exact evidences, parang may kwentuhan yata kami. And the legal basis of these programs, ma'am. Oo. Actually, di ba sabi ko nga nung first na i-offer yan, nag-select sila ng pilot, one school per region. So,
and 2 teachers per school. And then yung basis nila noon is yung not result talaga. So that time, year 2008, yung Science High School, yun ang top sa buong region. So yun yung basis nila. That's why they selected Science High School to implement yung Spanish. Actually, doon sa legal basis nito, yung DepEd Order number 55, year 2009, series 2009, ito ay Spanish talaga actually is to be offered as an elective subject. Okay, so yun ang talagang first implementation ng language. Kaya lang, they allow also to encourage meron kasi mga schools na nag-offer din ng other language aside from Spanish. Like sa Quezon City, may French, meron silang Spanish, may German. So, one way to encourage the students to take up the language is inalaw naman nila na magbigay kami ng at least a particular credit unit dun sa subject na yun, which is yun naman ang in-implement namin sa SciHi. Although considered din siya as an elective subject namin, it has a unit, so bali 0.6 unit para sa mga 3rd year and 4th year. Saka sir, deserve naman talaga na maging Center of Excellence, katulad nga score ni Crimwell. Out of 50 ay naka 46. So talagang very competent naman yung mga teachers talaga. Ayun. At naipapakita nila, ma'am, yung pagiging competent nila sa contest, kasi ito pong special foreign language na ito, meron din pong contest ito, at 3 taon na po yan na ginaganap. Kung di ako nagkakamali, una yan doon sa press conference isinabay sa Festival of Talent sa Palawan, and then sa Ormoc, and pangatlo ngayon sa Olongapo. Okay, so tanong natin kung ano yung performance o kung sumasali ba tayo sa contest na ito, sir. Si Sir Clester siguro, sir. Actually, nang ganapin ang National Festival of Talents sa Palawan, mayroong contestant ang Science High School sa oration, si Michelle Cosico. However, kasi contestant din siya sa National Schools Press Conference, so nag-conflict ang kanyang time dun sa oration. So, hindi siya nakasali kasi dun siya sa feature writing sa NSPC. Pero for this year, ang Festival of Talents ay sa Subic, sa SBMA, sa Olongapo City. Sasali po ang school natin, ang Science High School, as one of the representatives of Central Luzon, particularly in extemporaneous speaking, at saka po sa Quizbee. So, sa National Festival of Talents, Spanish group. So, wala naman, sir, conflict ngayon ng schedule, kung sakali. Although wala pa naman pong memo ang NSPC, ang National Festival of Talents meron na po. So, sigurado po na walang conflict ngayon kasi ibang bata po ang kasali po. Siguro nga wala din kasi nung last year, sir, sa Tacloban ginanap. So, para magkasunod lang sila. Ayun, siguro ganun din ang gagawin nila ngayon. Hopefully, para naman, sayang yung chance, kasi para maipakita yung galing nila. Ayun. Dako naman tayo kay Crimwell. Ayan, si Crimwell ulit. Ayan. Crimwell, among the languages, kung ikaw pa pipiliin, sa Filipino, wag na yung Filipino, syempre, nationalist tayo, Filipino, between Filipino and English, ano ang, sa tingin mo ay mas helpful sa'yo, at yung mas pipiliin mo? Filipino and English po. No, English and Spanish, I should say. Siguro po, Spanish na. Kasi, syempre, parang karamihan ng mga tao ngayon kaya nang mag-English. Pero, dahil sa tulong ng Spanish language, kahit pa paano, mas nakakaangat na kami sa iba. Kasi yun nga, alam na namin magsalita, kaya na namin gamitin. So, Spanish, syempre. Talagang na-enjoy niya talaga at na-enjoy niya ang pag-aaral ng Spanish. At siya ko na-enjoy niya rin yung history, tama ba? Alam natin na more than 300 years tayong sinakop ng mga Espanyol. And tapos ito ang ating ngayong parang niyayakap, hindi ba parang niyuyurakan ng ating pagka-Pilipino niyan? Ano sa tingin mo sa issue na yun, Crimwell? Hindi naman po kasi, gaya nga po nang sabi ko kanina, parang yung pag-aaral ng Spanish, kahit pa paano, makakatulong pa rin sa atin in the future. So, parang wala naman, pass is pass, kumbaga, Move on. Parang gano'n naman yan. Ayan.
May katanungan ka ba, ma'am, kay sir? Actually, yun lang siguro, sir, yung ano lang, as professionals, ano po yung benefits nito? Siguro sa ating teachers. Parang professional growth nila dito. Sige, sila ma'am daddies. Yeah. Actually, since the start of the offering of this language, the Department of Education and the Spanish Embassy has actually offered, but since there is a memorandum of agreement or memorandum of understanding between the embassy and Department of Education, of course the Department of Education needs also they should have at least a common point, they should meet at a certain point para dun sa professional growth, no? Pero sa ngayon, nakapropose naman yon kasi sa ngayon, we are not allowed to enroll in the master's and doctor's degree sa ngayon kasi every summer, 'di ba, may mga training, lalo na yung mga current batch ngayon kasi sa amin naman okay lang noon. So, at least, ang pinaplano naman nila nakapropose ngayon is they will give us a promotion. Bawal magpa-promote as principals actually. So, mananatili kaming teachers, but they can promote us up to Master Teacher 4. But that's still a proposal. And nung tinanong ko, kasi nagkaroon sila ng meeting, yung aming Assessor of Education sa Spanish Embassy tsaka yung DepEd, ang sabi is still on the process. So, as of now, yun, on the process. Wala naman pong mga offer na kayo ay kukunin nila. Ganyan. Ay, meron din naman kasi pero nag-ano sila kaya lang syempre we love our job here, di ba? I love Science High School, di ba? Maganda yung parang usapan na yun, yung kanila, para sa kanilang professional growth, kasi parang na-stunt sila ngayon natigil sila ngayon. But sana nga maaprubahan yun para direct agad master teacher 4. Wala na, disregard na yung from teacher number of 1 to population. yes, disregarded talaga yung number of population ng students. Yun ang kanilang proposed, kaya lang on the process. Ang hindi lang natin alam may hasta cuando until when. Ayun. But we still hope. Tama. Sa bagay, darating po ang biyaya pag dumating. Balikan natin yung principal nila. Tanong naman natin yung status ng equipment nung ginagamit nila. Is it the same with yung talagang turo din sa ibang subjects? Kumusta na rin po yung mga aid na ibinigay sa atin, kung ito ba ay kulang pa or sufficient naman, sir? Actually po, sa kasalukuyan, ito ay masasabi nating sufficient. Dahil kailan lang ay naipatapos po natin yung Spanish room. Kompleto po ang facilities ito. Meron pong LED na TV at meron din po itong actually yung laptop kasama na doon. Meron ding desktop. Meron pong kompleto po yung peripherals na kailangan para sa isang Spanish room. Meron din po itong mini library na mayroong mga references na nakalagay doon na magagamit ng ating mga eskwela. Kaya po pagka ang bata ay nag-aral ng Spanish, nai-inspire po sila lalo dahil dito sa pasilidad na ito na napakaganda at kayayari lang. Yan po ay sa kagandahang loob ng Spanish government na assistance nila para mas lalo pang mapagbuti, mapaganda at matuto ang ating mga mag-aaral sa pag-aaral ng Spanish. At syempre ginagamit din yun sa ibang subject siguro. Ay, hindi po. Para lang po sa Spanish language. Maganda po, hindi po siya magbo-worn out agad. Ayun. Sarap pagkwentuhan na Ma'am Angie, sapagkat ito ay bago sa atin, alam mo, pagbago talagang tumatabo sa takilya, at sana ay maraming nanood ngayon at malaman nila, at pati mga magulang, kung gusto nilang nakikita nila talaga na magiging beneficial yung kanilang Spanish, ay yung pagkatuto ng Spanish, mag-take sila, ng kanilang, ano nga ulit yan? Mag-take po kayo muli po, magkakaroon po ng qualifying examination sa Science High School po. So, pwede na po kayong kumuha ng form at para matuto na kayo ng Spanish. Ayun. At syempre po, tuloy pa rin po ang Division Management Committee meeting sa February 6 po. Sa umaga po ang mga private school administrators. Sa hapon naman po ang mga public school administrators. Sa Teachers Hall po iyan. Yan.
At syempre yung bukas ma'am sa Araulo University Araulo. Gymnasium. 2 p.m. Ganon din yung 3-day division training workshop sa paggamit po ng 18A template sa February 6, 7, and 8 po yan. Science High School po sa February 6 and Teachers Hall po sa February 7 and 8. Tapos po, yung bukas na rin po ang ating application para po sa mga bagong guro ng Dibisyon ng Kabanatuan. Makipag-ugnayan lang po kayo sa pinakamalapit na paaralan sa inyong komunidad. Ayan. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita, kwentuhan at ng ating mga usapan sa ating mga guest sa edisyon po ito ng DepEd Hour ngayong gabi. Sa ngalan pa rin po ng ating Superintendent Maybe Iclar, kunin po sa ating mga nakasama sa technical side. Di ko nakuha kanina mga pang isa-isa, di ko pa kabisado. At syempre po sa ating pong Education Program Supervisor, Sir Glenn Agustin, at kay Sir Nico na nangunguna sa ating programa. Magandang gabi po, ako po si Alan David Valdez. At ako naman po si Angeline Alfonso. Tabayan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po. Magandang.